So, ang subject natin ngayon is paanong mag-i-improve ang isang individual na nawawala na ng pag-asa. Lost, lonely. Lost, lonely, bata pa, Actually, young and full. Yan, mga ganyan. So, sa akin, first step ko dyan talaga is acceptance. Accept mo na depressed, na lonely ka, na loser ka, na mahina ka, na bonjing ka, na bobo ka, something bad about you, accept mo talaga. That's the first step, acceptance. Then, yun, since na-accept mo na, gawa mo na ng action ngayon. Make a step, make it happen. Kung ano yung gusto mo mangyari sa buhay mo, ano yung gusto mo baguhin sa buhay mo. Kung broke ka, tingin mo, diba? Tagal mo ng broke, ganyan. Gagrind ka, make it happen. Kung weak ka, diba? Mag-gym ka. Make yourself strong. Kung bonjing ka, diba? Lumba-lumba ka, diba? Ganyan. Gym ka. Make yourself strong and fit. Physically fit. Ganon. Kung bobo ka, magbasa ka. Make it happen. Pero, that's the first thing you need to do talaga is acceptance. Para sa akin. Yun kasi talaga yun. Yan. So, yun yung first tip po. Sa'yo, Kaz, ano yung tip mo? Another tip na masishare mo sa kanila. Sa ngayon, sa era ng distraction, sino yung mga kayang mag-focus talaga ng matagal? Sila yung mananalo. Lahat ng distracted ngayon, lahat ng dinidistract yung sarili nila, sorry to say, mahihirapan talaga kayong mag-succeed sa buhay. Kasi sobrang daming distractions ngayon. To the point na parang, wala na, mga na lang tayo. Walking, brain dead na tayo lahat. Sobrang lost, walang purpose. Yun nga, sabi ko, lalo na yung mga kalalakihan ngayon na for sure, hindi lang tayo. Kasi sabihin natin 20s pataas. Yan yung napapansin mo na parang parang akin na, ko na yung mundo Parang alam mo na yun, nararamdaman mo na yung bigat ng pressure, nandyan na. At the same time, yun pa yung prime era ng lalaki. No, ito sinasabi ko to sa mga sa mga katulad namin na, alam mo yun, yung average talaga na hindi nag-inherit ng kung ano. Kasi, di ba, sabihin na natin, swerte ka, may na-inherit ka, nagsipag yung magulang mo. Sa'yo na yun, like, swerte ka. Ang gagawin mo na lang dun, kailangan mo siyang i-maintain. Ngayon, sa amin, katulad ng karamihan na walang in-inherit na average na male na kailangan talaga namin ng extra triple effort para makatagos sa parang matrix, di ba? Which is mahirap nga kasi nga distracted. Lahat ng lalaki ngayon, lahat ng tao distracted talaga. Nandiyan yung social media, pag mali mo siya ginamit, magiging distraction siya. Ano pa, games, sinasabi ko na yan. Huwag kayong umiyak kasi naglaro din ako dati. Games din ako dati. Nag-stream din ako. Pero yun nga, naisip ko, if hindi mo siya gagawing source of income, if hindi mo siya take seriously na mag-i-stream ka, anong purpose ng paglalaro mo? Kung pwera na lang kung sinasabi mo na kaya mo siya control na lang 30 minutes a day, 1 hour a day, tas di ka na mag-games, imposible, wag ako. Kasi galing ako dyan. Tayo na, sinasabi ko rin yan, 30 minutes lang, 1 hour lang, tas natalo ka. Then nanalo ka, gusto mong manalo, tas hanggang naka 5 hours ka na. Imagine 5 hours of your day, taglalaro ka lang. Tas after, ang ginagawa ko doon, laro ako, then after laro, hap ako sa TikTok, Facebook. After nun, may mga makikita ako ng mga twerking, mga hosts, trigger, matitrigger na ako. Then maya-maya, nasa Pornhub, Pinayflix na ako. Putang ina. Cycle yan. Cycle. Kailangan mong i-break yung cycle na yun. Wala nangyari sa araw mo. Wala bang nangyari sa araw mo. Tapos ang pinakamasama doon, you feel depressed after. You feel depressed na parang sabi mo, fuck, tangina pa ang ginagawa ko sa sarili ko. Pero lahat yun, hindi mo siya maiisip pag ginagawa mo yung deed. Kasi nga, yun nga, nagsisik ka ng escape, ng pleasure, then after, yung dopamine mo, pag ganon, biglang bagayo. Pag imbis na pag ganon, buta, pag ganon. Yun, mag-i-spike yung pababa. Tapos yung baseline na yan, pag lagi mo siyang ginagawa, ito yung hindi kayo aware Sabihin namin yung dopamine,
yung pag like di sinasanay mo yung baseline mo gumagalaw na bumababa ng below na baseline ng dopamine mo, lahat ng mga small things sa buhay hindi mo na siya mafa-find as ma-enjoy, hindi mo siya na-enjoy yung mga simpleng bagay. Kailangan mo ng kaya 'di ba napapansin niyo marriage relationship nasisira dahil sa porn. Bakit? Porn sila ng porn, yung dopamine bumababa na to the point na hindi na nasasatisfy sila ng partner nila. Masyado nang mataas yung expectation nila. Kaya wag niyo sabihin sa akin na putang ina, pre, yung porn naman wala kayang kontrolin yan. Gago ka ba? Mali pre, wag mo ano yun yung sarili mo, wag mong ilagay doon na parang alam mo yun, hindi ako addicted diyan, pre. Oh, in denial, hindi pre, normal lang yan. Hindi ako addicted dyan. To the point na pag sinabihan mo, okay nga, try mo ng isang linggong wala yan, hindi nila magawa. Normal yung porn, ginawa nga yan eh. For entertainment. Pero, di ba, ayun niya eh, may risk factor kasi siya. Yun siya eh, may risk factor siya. For those curious, kaya ginawa yung porn, yung entertainment, yan. Para dun yun. Pero may risk factor kasing kakakibat yun. Lahat ng sobra masama. At yung porn na yan, wala kang makukuha dyan. Ha? Dadaan ka dyan, facing mo, sa face mo bilang lalaki, babae, kung ano man. Dadaan ka dyan, tao ka, I understand. Pero, yun nga, may risk factor, anumang sobra, lahat ng sobra masama. So, hanggang na yun, hanggat maaga talaga, i-cut off mo, i-cut off mo. Ayun, no. Saksi ako. Medyo ngayon lang din ako. Like, pag nandun ka na, like, swerte ka talaga kung hindi mo siya na-consume, na umano ka na ng 25 mo, tapos hindi mo, like, kahit isa wala ka na panood, wag mo lang subukan. Like, doon ka na, safe ka na doon. Kasi once na na-consume mo siya, mahihirapan ka ng mahihirap eh. Kung sabihin mo na willpower na, sige, kaya ko to, hindi ako mag-search ngayon, kaya ko to. Pero puta, pag, yun nga, mapupunta ka sa galon talaga na part na, pero ang advice ko, kumuha ka ng any app, like, may mga porn blocker na app eh. Ayun. Porn blocker, tapos, parang kumuha ka ng accountability partner. Tapos, dun mo, parang malalaman niya kapag gusto mo mag-access. Yun yung pinaka the best way. Kung wala kang pera pang therapist like kasi syempre iba na yung therapist eh. Iba rin yung basta yun addiction. Iba yun, mahirap talaga siya. Hindi ko i-advise na gayahin yung ginawa ko na parang sinarili ko siya na kontrolin. Pero may mga pinag-openan din ako. Ayun. Tapos yun talaga. Kailangan mo talaga siyang escape kasi yun yung addiction na binigay sa iyo eh. Sa buhay mo na yan. Kumbaga Ako nga, natatawa na lang pag may porn na ganyan. Natatawa na lang ako eh. Binigyan ka ng ganyang addiction. Para hindi mo ma-reach your full potential. Oo, hindi. Automatic yun eh. Oo. Bibigay sa'yo ng addiction. Yung kung sino nagbibigay ng punyeta na yun. Pero, magbibigay ka niyan para, alam mo yun, mawala ka sa purpose mo. Oo. Ay, malakas to masyado eh. Nabigyan natin ng porn na ay nga yun, di ba sabi nga ni di ba, parang sa Bible yun eh, parang pag hindi ka ma-reach ng talaga, pag sobrang lakas mong person, mas strong yung pananalig mo as person talaga, malapit ka sa Diyos, mas gusto ka talaga ng mga demonyo na demonyohin, hilain kasi nga malaking potential mo eh. Bigyan natin to ng drugs, addiction, ganon. Nasa iyo mo talaga yan kung ano yung i-overcome mo. Kasi pansin mo ganun eh. Either vape, kahit vape eh, di ba? Ako, putang ina, ang lakas ko mag-alak dati. Alam ng Pinoy, nagsigarilyo rin ako. Nag-vape din ako. Puta yun. Kinatok ko yun. Dota boy ako, putang. Anong parang, like, nag-cold turkey ka talaga? Ano mo? Hindi. Gradual? Ang akin, ang gradual kong tinigil talaga is yung alak. Kasi, yun nga, may mga celebration, ganyan. Don't get me wrong, umiinom pa rin ako. Pero, yun nga, part of, nag-gym kasi, your lifestyle will change. 'Di ba? Kung gusto mo may result sa pag-gym mo, dapat talaga mimitigate mo yung pag-iinom. Kasi nga, if every month, every week ka nagiinom, what's the purpose of your gym? So, tangina pinagod mo lang. So, yun. So far, I'm 8 months sober na ako. Last wala na talaga. Noong December,
Although December, wala pa rin talaga. Di pa rin nakakainom. Yun. Kaya nga, may mga dinadaanan ako sa amin, mga tambay, mga kaibigan ko dati, pinapatagay ako. Wala. So, yun. Iinom lang ako for the very special occasion, ganyan. Something na special talaga. Ganon. At kung iinom man ako, ayun talaga, in moderation, pati kung ano lang yung kaya kong i-consume. At hindi ako sosobra. Kasi, yun nga, napunta na ako dun sa, ano na yon, sa point na yun na lasing ako, halos hindi na ako makauwi sa bahay, ganon. Hindi na ako babalik doon kasi, ayun na. Naranasan ko na yun. I understand, guys. Again, I understand kasi masaya nga naman ang youth, 'di ba? Party. Pero as much as sinasabi namin to kasi ngayon, ayun, parang as much as possible or as soon as you can, i-cut off nyo na or mitigate nyo na or magising kayo kasi ayun, there's so much in life na pwede nyo subukan other than those things na na akala nyo masaya. Yung mga kaibigan nyo yan, kaibigan nyo lang yan kasi may pera kayo, masaya sila kasama. Pero once magbago kayo ng lifestyle, that's the other thing na makikita nyo. Mawawala yung circle of friends nyo, liliit yung circle of friends nyo. Ngayon yung marirealize yan. Pero ayun nga, ganun lang yun. Naintindihan ko kayo kasi bata pa talaga. Iba karamihan dyan. Pero dun sa mga matatanda na, putang ina nyo, bobobo nyo, hayop kayo. 30 plus na kayo, gago. Tang ina nyo, maanong ulam pa rin kayo. Tang ina nyo, mahiya kayo. Doon sa bata, mahinahon yung approach eh. Pero pag sa mga 30 plus na, putang ina nyo. Mahirap talaga. Ako naman, alak, hindi naman talaga. Like, kahit nag-consume ako dati ng alak, kaya ko talaga siyang, hindi ako yung parang naka-base talaga dun yung ano ko. Parang ano lang, parang ano, siguro pakikisama, gusto kong makisama, parang ayoko ma-feel bad na parang nalileft out ako. Kaya sumasama ngayon ako for socialization. Pero yung araw-araw ako, hindi. Boy, araw-araw ako. Yun ang lakas ko na uminom. Yun ang ano ko. Tas alcohol, hindi rin ako nag-drugs. Talagang ano lang, parang yung kay Kendrick, ano talaga, ano ako Drake fan ako talaga. Pero yung pinakinggan ko yung album na yun ni Kendrick, bumilib ako sa kanya, Kendrick Lamar. Inamin niya lahat, like sabi niya, drug addiction, wala, kaya ko tanggihan yan. Alcohol, nakatop ko sa buhay ko yan. Pero meron daw siyang isang kasalanan or addiction na sober niya ginagawa, which is yung sex addiction. Many times siya nag-cheat sa asawa niya to the point na sinabi na nung asawa niya na parang may addiction ba, ganyan. Tapos nag-seek na siya ng therapist. Tapos yun, sabi ko, tangina, wala talagang perfecto. Like, kailangan mo talagang umamin. Kailangan mo lang talagang umamin. Oh, kailangan mo talagang aminin na, tangina, ito nga ako. Kailangan ko tong aminin, kailangan ko mag-admit. Kailangan kong aminin na hindi ko to kaya mag-isa. Surrender mo rin. Oo. Yun talaga, yun na lang talaga. Like, malapit, feel ko, kaya ko siya i-conquer. Pero yung problema ko lang talaga yun. Last full thoughts, minsan nadadali pa rin ako. Pero yung porn, matagal like 2 months, 1 month na ata akong hindi nagko-consume, which is good. Ang dami kong benefits agad na nakita. Like, confidence, lumakas. Iba na ako makipag-usap ngayon sa mga babae. Totoo, hindi ako nagbibiro. Kasi mahirap lampasan yung threshold na 2 weeks na hindi ka magwa-watch eh. Kaya hindi mo makikita yung benepisyo. Like, sasabihin mo sa akin na, gawa-gawa lang to. Oo. Ako sa TikTok, puta, ganyan, no? Sa mga Instagram, tayo na tap. Ang dami kong, yung algorithm ko, ang daming thirst trap, pero may gym, may mga quotation, motivational. Pero yun nga, kasi nga, I find it nakakatawa na lang eh. May mga dumadaan sa, sa mga feed ko na parang link, ganyan. Tapos tayo na natatawa na lang ako sa porn. Ang pinaka greatest sin ko talaga is alak talaga para sa akin. Which is na-conquer ko. Oh, iba-iba, pero ayun nga. Alak, tayo na sobra. Yun nga, natigil din ako sa gym, balik ako sa alak. Noon, putang ina. Bounce back talaga. Bounce back talaga. Maraming beses ka talaga mapapatid. Oo,
Alam mo yun, di ba, Kas, nung tumigil ako mag-gym, ay na, pero nito, nung decided ako, na aksidente ako, Paano ka magbabounce back talaga? Tangina. oh, Maraming beses. Yun talaga yung summarization ng buhay natin eh. Expect mo na maraming bump roads, marami kang mapapatid ka. Kaso, gaano ka, ang buhay ay hindi tungkol sa madadapa ka muna bago ka matutong lumakad. Ang buhay ay utang, hulugan ng bayan. Parang ganun tayo. Sino ba yun? Looney ba yun? Looney yun, di ba? Oo. Yun. Tayo na, expect mo talaga sa dami ng distraction, temptation, kailangan mo talaga minsan, i-block mo na lang yung mga thoughts na yun, wag mo i-feed kasi talagang meron na biglang may naliligaw na thoughts na i-block mo na lang, wag mong i-feed, siguro mas okay na rin yung wag ka tumingin, putangin na, kung kaya mo hindi tumingin, putangin na, kunyari na lang, banlag o bulag ka na nga, wag mo kasi minsan, kung saan mo dinidirect yung mata mo, putangin na, pag matagal na 5 seconds ka na nandiyan, ang dami mo nang so mas okay na, i-direct mo sa iba, or kung saan ka tumingin. Pero, syempre iba pa rin yung kapag nakikipag-usap ka na sa tao, yung titingin ka sa baba, yung mag-usap ka na parang yung may tao talaga. Ang sinasabi ko, ay contact talaga. Ang sinasabi ko, yung kapag yung mga, alam mo yun, yung mga ligaw na thoughts na bigla-biglang yun talaga, kailangan mo talaga siyang i-block, huwag mo siyang i-feed. Kasi, ano yung mga way mo, paano mo naiwasan yung yung addiction mo na yun? Sa akin kasi, yung way ko, naiwasan ko yung addiction na yun. Yung 8 months sober na ako sa alak, last consume ko nun is yung before ako mag-join sa Anytime. So, ayan, around September, anniversary namin, ng jowa ko, grabe inom ko noon, tayo na, ang check-out namin is talagang Wednesday. Puta, sobrang may hangover ako. Yun, Thursday pa kami napa-check-out kasi nga sobrang basag na basag. Kung mag-alak ako kasi di talaga ako hanggat kaya ko pa, puta. Hanggat nalulunok ko pa yung alak. Yan, tayo na, ganun ako mag-alak dati. So yun, paano ko siya na-conquer? Ayun nga, parang I decided na magbalik loob sa gym, ganun. November, that time, nag-open si Anytime Vista Mall yan. Yun, nakikita ko rin syempre yung pinsan ko, may progress na, tas ako napag-iwanan, ganun. Syempre, part of me, nainggit kasi sabi ko, tangina, sayang kasi ako, huminto ako, tapos pinagpalit ko yung ganyan. Ayun. Nag-lock in ako. Yun, dumaan yung December, ang daming temptation in December, pero one thing na pag ko talaga is, hindi ako uminom. Tsaka, paano ko siya na-control talaga is, ayun, iiwas talaga ako. Kahit ano mangyari, iiwasan mo siya. Iiwasan mo. Kahit sino pa yan. Kasi ipapangako mo sa sarili mo. Hanggat kaya mo siya iwasan mo siya. Ganon siya. Yun. May mga lapses pa rin akong, may mga bagay ako na parang hindi appropriate na sinasabi ko ngayon. Kasi, ayun, kumbaga ngayon, I'm 8 months sober pero ang problem ko naman is parang may anger issue ako pag pumutok na yung ko, emosyon ko yun. Pero I know mako-conquer ko to. Magiging peaceful and calm na lalaki din ako soon. So yun, sa'yo Kaz, paano mo na yung addiction mo? Paano mo para may tips sila? tsaka naman yun, work in progress naman talaga. Like, meron ka talagang siya yung buhay talaga natin, habang buhay ka nag-i-improve. Meron kang part ng pagkatao mo na i-improve mo habang buhay. Nasa sa'yo yun. Kaya yun, meron ka talagang ganun. Tsaka yun, paano ko ba siya na-conquer? Hindi ko, actually, ko lang siya, lately ko lang siya na-conquer yung sa porn addiction. Though yung sa last nga yun, nahihirapan pa rin ako. Pero, so far, tingin ko, alam ko na yung mga dapat kong gawin. Like, na lang talaga, keep myself busy talaga, distracted. Kasi pag parang part of being, gay yun pagpatas testosterone mo. Ayun nga. Tsaka, yung grabe. Tsaka, alam mo yun, alam ko na mali siya kasi after mo gawin yung like yung sexual act or deed, parang may guilt or parang, ewan ko, parang sobrang, alam mo yun, parang mali Parang, alam mo yun. Siguro depende na lang talaga. Depende sa sitwasyon Depende sa sitwasyon kasi kung kayo naman talaga, mga ganun, or asawa mo talaga. Pero mahirap kasi yung like, wala naman anything. Yung
nga mahirap. Kasi Oo. sarili mo yun eh. Oo. Ang loser mo eh, pag ganun eh. Ako na ganun eh, pero di ako sina-addict sa lolo. Kung na-addict dun niya ako. Pero yun nga, ngayon kasi, nauso yung word na yun eh, di ba? Parang nakakatawa nga, parang pag sinasabi na lolo, parang tinatawanan nila. Pag sinasabi mo na, oh, hindi ka parang pag sinabi mo rin na hindi ka naggaganon, parang weird ka. Parang alam mo yun yung finifeed nila sa mind natin eh, na lahat ng bagay ngayon, kailangan ng sexual. Normal na yung sexual, yun na yung pursuit mo dapat, makabembang, or which is yun, na-fall din ako sa trap na yun, kaya nga siguro ganito ako. Tapos parang yun, yung ego na parang pag nakaano mo yung makakaano ka ng babae, like kung bubus yung ego mo, pero wala naman talaga nangyayari. Parang nagiging stagnant ka lang, nandun ka pa rin sa buhay mo na, nandun ka pa rin, parang bano ka pa din. Parang yun yung na-realize ko. Ayaw mo na maglolo siguro. Hanap ka ng trusted partner. Hindi ka ang ano talaga sa lalo sa lalaki na sa 20s. Yan yung peak talaga ng ano eh. Kainitan mo talaga. So kailangan mong humanap ng mga pagtutuunan mo ng energy. Tapos less talaga ng social media. Less social media talaga. Kasi at some point while scrolling, makakaano ka talaga. May mababato na random na ano sa'yo. Like, mga ganun. Pero yun nga, ang sa akin, yun yung porn addiction ko, ang nangyari is, nag-install ako ng porn blocker na, parang nakahanap ako na, yun nga, na may accountability partner ka. Tapos, parang meron din siyang feature na hindi mo siya pwedeng i-uninstall. Yun. Kasi, madali lang i-uninstall yun pag nilagay mo, di ba? Dumating ako sa point na yun, na kahit meron akong ganun, ina-uninstall ko. So yun, meron siyang feature na ganun. Tapos meron din siyang feature na accountability na i-email mo yung tao na yun. Pag nagsisearch ka, biglang i-email yung tao na yun. Ayun, tinatry niya mag-access na ngayon. Ngayon, yung tao na yun, natu-notify. Tapos parang, yun, sasabihin na ganun. Syempre ngayon naamin ka, parang nakakahiya. Parang nakakahiya kasi umano ko eh. Kumbaga parang nagko-confess ka na agad, no? Parang ni-notify yung partner mo or yung someone na trusted na kakilala mo, maging accountable sa mga Kasi hindi naman nakakaya umamin talaga eh. Kaya nga may confession area at confession na-invento yung paging pag-confess eh. Kasi para yun doon. Hindi para hiyain ka. Yan. Ang dami talaga thirst trap ngayon. Tayo na ako, sining nagagalit kasi naintindihan ko yung partner ko, babae. Pero ako natatawa na lang, double tap ako, ganyan. Tayo na natatawa na lang ako for real kasi ako hindi na ako kaya ko kuhain yung sex eh kasi may long time partner ako eh. Ganyan eh. Kasi ganyan, hindi naman minsan kasi syempre, hindi naman lagi game yung partner mo sa ganun. Pero hindi talaga. As long as may ka talaga, may trusted ka na partner, ganyan, at hindi mo lagi ginagawa, hindi poison yung mind mo, tayo na, ma-accomplish mo yun. Tsaka talaga, madadapa ka talaga. Ako, pag susubukan ka ng demonyo, guys, tangina. Ako, na-conquer ko yung addiction ko sa alak. Tangina, ngayon, anger issue naman ang binabato sa akin. Nag-aaway kami lagi, sumisigaw ako, tangina, nagwawala ako. Sira electric pan ko nakaraan, di ba? Tangina, sinira ko yun. Basag yung kamao ko kasi sinuntok yung ganun. Kasi nga, yun yung babato sa'yo talaga. Yun, kailangan mo talaga i-accept yun. Tawanan mo na lang kasi ginawa mo eh. Hindi ka dapat mahiyag. Ginawa mo yun eh. Ayun. Ayun. Part of me ngayon, ina-accept ko na lang. Ganon, tinatawanan ko na lang. Pero, iniisip ko, paano ako magiging better person? Paano ako magiging kalmadong tao? Hindi na ako. Hindi pa. Pero yun, ang ginagawa ko ngayon, parang nakikinig ako ng binaural beats. Try nyo mag-meditate. Like, 3 minutes a day, it's going 5 minutes a day. Mga deep breathing. Inhale ng 4 seconds. Meron kasi sa Spotify yung ginagawa ko ngayon, parang, yung 8 hertz, yung parang gano'n, nakakakalma. Meditate maganda kasi, wala talagang like, pag mag-meditate ka, walang anything, no sound, ikaw lang, mag-isa ka lang, 5 minutes, hihinga ka lang. Naririnig ka eh. Hindi, kaya humanap ka ng place dun sa tinitirahan natin na payapa. Sa kabilang kwarto, pwede ka umupo ka dun, wala pa naman tao dun eh. Tapos,
umupo ka lang dun with your thoughts. Wala kang ginagawa anything. Tapos mag-reflect ka, ramdamin mo. Tapos every time na magagalit ka or anything na alam mo na mag-take over yung emotions mo, huminga ka ng malalim, then hold. Then, yun, exhale. Try mo kung i-effect sa'yo. Mahirap. Ito, ayun, ang dami nating pwedeng pag-usapan ngayon. Pero yun na lang siguro mo. Yun lang muna para marami pa tayong topic. Kasi yun. Para marami pa tayong topic. Invite rin. Testing lang to, guys. Pero yun, invite namin si bro. Next time. Try namin magkape dito. Si Gian, yan, yung mga ibang bro natin dyan, no? Mga dami namang ka-close na eh. Yeah. Tinesting lang talaga namin. Daily upload, no? Sobrang dami kong naiisip. Daily. Talagang magiging consistent na ako, pabawi talaga. Daily upload, no? Yung mga bro dyan, no? Invite lang natin, no? Lagi. Sabi ko talaga, after ng birthday ko, lock-in ako, mag-upload ako kahit pagod ako, kahit putay na, wala akong Hindi, okay lang rin magpahinga eh. Okay rin magpahinga. Pero, yun nga, kung lock-in talaga. May madadapa ka rin eh. Talaga. Yung mga setbacks, normal yun. Mga setbacks, ganun. Nakakabangon pa tayo. Yung iba, tangin na, nandun na talaga sa rabbit hole, hindi na gumawa ng ladder. Wala na. Oo. Like, nag-aantay sila ng magagaling sa kanila. Tangin na, hindi nila alam sila yung kailangan. Ay, gago, share ko lang to, boy, Yan. Last Saturday, when we were walking in BGC, kasama ng partner ko, ayun, parang middle-aged man, around 40s to 50s, ganun. Decente siya, yung itsura niya. Tapos, English speaking siya. Tapos, ayun, parang nag-approach siya sa amin, humingi ng tulong finances. Alam mo, nangyari sa kanya? Nakulong siya. He was incarcerated for the crime that he didn't do. Imagine that, guys. Nakulong siya sa kasalanang hindi niya ginawa. Siyempre, hindi ko na inelaborate ano po ba yung ginawa niya. Pero ayun yun. Hindi, nakulong siya sa kasalanan hindi niyang ginawa. 8 years siyang nakulong. I don't know what crime he commit or kung anong nagawa niya. Pero yun, tinatry niya mag-bounce back. Nakakahiya. Sobra daw. Hiyang-hiya siya. Makikita mo yung pagod sa mukha niya. Malinis siya. Pero, grabe, pawis na pawis. Tapos may maliit na pouch bag. Ayun, ganyan. Humihingi siya ng tulong. Sabi niya, kinuwento niya yung buhay niya. For a brief moment, sinabi niya ganyan. Meron one company na nag-accept sa kanya, which is TaskUs, BPO company. He was a former operations manager in a BPO, yung guy na yon. Yun nga, before makommit niya yung crime na hindi niya daw ginawa. Siyempre, ako naawa, binigyan ko ng pera, ganun. I will not, di ba, sasabihin yung amount dito, pero, ganun, tinulungan namin siya yun. Little bit of chat, tapos ayun, parang napag-isip-isip ko after niya, nung lumayo na siya, tinatry niya mag-bounce back. Ang galing talaga, sobra. Isipin mo, wala na siya niski parang wala siyang asset, possessions, ganyan. Only himself, yung mga loved ones niya, yung family niya, tinalikuran siya. Kasi nga, syempre, sino bang may gusto sa taong nakulong, di ba? Everyone judging him. Pero yun, may isang company ang nagtiwala sa kanya. He gave him an opportunity. Di ba? Back to the basics siya. He was an former operations manager, pero he was willing to become level 1 CSR again. Parang pinaka-base agent, ganun. Para lang maka-bounce back. Tapos ayun, yan. Nanghingi siya ng financial assistance sa mga tao dun sa BGC, kinikwento niya yung buhay niya. At ramdam ko yung sincerity. Doon ko napagtanto na, ayun, if you try, kung gusto mo talaga mag-bounce back, someone, even not your loved ones, someone will lend a hand for you para tulungan ka. Basta keep on believing on yourself. Try lang ng try. Kasi out of 25 na company na in-applyan niya, only TaskUs ang nagbigay sa kanya ng opportunity. So, if that's a normal person, mawawala ng pag-asa yun. Ang dami natin nakikita, palaboy, di ba? Yung kalaro ko. Tayo na, dati, palaboy. Sipin mo yung taong yun nakulong. Tayo na, galing. Trinay niya.
sa buhay talaga, lumaban pa rin. Although, papa-approach na sa senior kasi 40s to 50s na siya. Lalaki naman siya, doon yan meron. Pero yun nga, galing kasi tinatry niya mag-bounce back. Tas, ayun, may nag-lend ng hand sa kanya. So, for those who lost talaga, huwag kayo mawawalan ng pag-asa kasi someone out there will lend you a hand, will understand you. Maniwala kayo, mas maraming mabuting tao talaga. Hindi lang sila, itsurang mabuti, pero madaming mabuting tao. Huwag rin kayo maging judgmental, pero yun nga. Huwag kayo mawawalan ng pag-asa. Yun lang yun. In a nutshell. Ayun lang. Napaka-inspiring yung kwento, ang galing. Nung shinare niya sa amin. At yung napagtanto ko sa buhay niya. Galing. So yun na. Yun, gratitude din siguro. Huwag ka stop complaining.